natin simulan ang ating kwentuhan. Alam mo bang pwede kang manalo habang ikay nakikinig sa ating kwento ngayon? Basta't mahulaan mo lamang ang pamagat ng ating kwento. Ang pamagat ay binubuo ng isa o dalawang salita na mababanggit din sa ating kwento. Kaya ano pang hinihintay mo? Tunghayan at pakinggan na ang ating istorya at manalo. I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot at abangan sa susunod nating kwento kung ikaw ba ang maswerteng nanalo. Malakas na tulak ng pinto ang bumungad sa harapan ni Jules at kanyang ama. Pa, anong narinig ng asawa ko? Tanong ni Telma. Narinig ng ano, Telma? Tanong pabalik ng kanyang ama. Na, balak niyong ipamana kay Jules, yung mas malaking parte ng lupa. Tugon ni Telma. Kasi may asawa ka na. Isa pa, hindi tulad ni Bunso, hindi kayo mahilig magtanim ng kuya mo. Matanda na ako. Gusto ko nang kahit hindi ko kayo napag-aral ng kolehiyo, may magmana ng taniman ko. May magtuloy ng trabahong minahal ko na bumuhay sa pamilya natin. Tugon ng ama. Yan talagang mga pangit na desisyon mo yung dahilan eh. Kung bakit napaga ang buhay ni nanay. Nandahil sa pagtatanim na yan. Kung bakit na heat stroke siya at namatay. Isa pa, may diploma ako at si kuya dahil napag-aral namin ang mga sarili namin. Bakit kami magpapakahirap na yumukuyo ko sa ilalim ng araw kung kaya naman namin kumita habang nasa loob ng opisina? Madiing sambit ni Telma. Ate, tama na. Okay lang naman sa akin na maliit lang ang parte na makuha ko. Sambit ni Jules. Dapat lang. Wala ka namang pamilya eh. Wala ka sinusuportahan. Tugon ng ate. May pamilya ka naman pala. Eh di sana nakabukod na kayo. Sigaw ng kanyang ama. Alam mo namang walang trabaho si Ernesto, tay. Tugon ni Telma sabay labas ng pinto. Madalas na lang na ganito ang nangyayari tuwing napag-uusapan ng tungkol sa pamana ng mga lupain. Tama naman si ate. Mas kailangan nila ang lupa para sa mga pamilya nila. Kaysa sa akin. Tugon ni Jules sa sarili habang pinapanood na lumalabas ang ate sa pinto. Ilang taon din ang lumipas at tumatanda na ang tatay ng tatlong magkakapatid. Nanghihina na ito at anumang oras ay pwede nang ma-stroke at bawian ng buhay. Kaya naman napagpasyahan nitong, Anak, Jules, hindi sa pinagdadamutan kita. Pero kumbinsido ako na papalaki mo ang maliit na lupang mapamamana ko. Sana ay hindi ka magtanim ng galit sa kuya at ate mo. May mga sarili na silang pamilya. Kaya nauunawaan ko ang pangangailangan nila. Sambit ng ama. Isa pa Jules, huwag kang mag-alala. Dahil ibibili ka namin ng dagdag na lupa kapag nakaluwag-luwag na kami. Ani ni Telma. Oo nga Bunso. Isipin mo na rin na para ito sa mga pamangkin mo. Marahang tugon ng Kuya Anthony niya. Dahilan para mapaoo si Jules at pumayag sa setup ng pamilya. Nang dahil sa pagpayag ng Bunso, nakuha ng kuya at ate niya ang ekta-ektaryang lupa. Samantalang ang kay Jules naman ay halos kakarampot lamang. Gusto mong maging malungkot ng binata pero ang tanging laman ng isip niya ay para ito sa kanyang ate at kuya. Ilang linggo ang lumipas. Jules, lumabas ka na. Oras na para magtanim ng punla. Sigaw ng ama. Mamaya na kayang hapon. Napapaso ang mga talampakan ko sa init ng araw eh. Reklamo ni Jules. Anak, maganda kung ngayon pa lang matatanim na natin tong rambutan. Ngayon lang ako makakapagtanim ng ganito dahil purong mangga at santo lang negosyo natin. Alam mo ba talaga, Tay, kung paano aalagaan yan? Bibenta po ba talaga yan? Baka malugi lang yan at masayang ang oras natin. Tanong ni Jules. Alam mo ba, kaya ngayon ko lang nalabas ang butong to. Dahil itong buto na to ang dapat na itatanim ng nanay mo bago siya mawala. Napag-usapan na namin to dati pa. Gusto ko lang ituloy ang matagal niyang gustong subukan. Tugon ng ama. O sige, ikaw hong bahala. Babalik na ako ng kubo. Kukunin ko yung bayong na may tubig. Ang init ng panahon eh. Nakakauhaw kahit hindi pa ako nagsisimula. Pagpapaalam niya.
Kinuha nga ng binata ang malaking galon at plastik na baso. Akmang babalik na sana nang di niya na natanaw ang ama mula sa malayo. Tay, ibang kaba ang nararamdaman niya. Para bang may hindi magandang nangyari. Dahilan, para bitawan nito ang mga hawak at mabilis na tumakbo papuntang taniman. Tay! Tay! Gumising ka! Tulong! Si tatay! Sigaw ng binata. Agad namang lapit ng kuya niya. Tay? Ani ni Anthony. Pagkabalik ko ganyan na siya, kuya. Ani ni Julius na sobrang nag-aalala. Agad na binuhat ng magkuya ang kanilang ama at dinala sa ospital. Minuto lang din at lumabas na ang doktor na tumingin dito. Sino po ang pamilya ng pasyente? Ayoko man pong ibalita pero kailangan po. Wala na po ang tatay nyo. Severe heat stroke po ang dahilan ng pagkamatay niya. Sambit ng doktor. Isang malakas na tulak ang natanggap ni Jules mula sa kanyang kuya Anthony. Kasalanan mo kung bakit wala na si Papa Jules. Hindi mo siya iningatan. Gumaganti ka ba dahil kakarampot na lupa lang pinamana niya? Buhay niyang kapalit, Jules. Buhay niya. Sambit ng kuya habang umiiyak. Kuya, anong nangyari? Tanong ni Telma. Na-heat stroke si tatay. Pinagtanim niya at iniwang mag-isa. Tugon ni Anthony na ibinabaling ang galit kay Jules. Jules! Paano mo to nagawa kay tatay? Ate, magtatanim lang sana kami ng rambutan. Kukuha lang sana ako ng tubig pagbalik ko. Nakahiga na siya sa lupa. Paliwanag ni Jules. Lintik na mga rambutan yan. Yan din dahilan kung bakit wala na rin si nanay. Sigaw na tugon niya kay Jules. Sabay pasok sa loob ng kwarto para makita ang walang buhay na ama. 2 linggo ang lumipas matapos malibing ang tatay nila. Hindi nakilibing si Jules sa hiya. Sinisisi niya rin kasi ang kanyang sarili sa pagkamatay ng ama. Makalipas ang 2 buwan. Ate, ano yung nabalitaan kung balak niyong ibenta yung lupa ni tatay? Wala nang lupa si tatay, Jules. Lupa ko na yon. Gagawin ko lahat ng gusto ko. Tugon ng ate Telma niya. Nilipat kami ng Maynila. Mas malaki ang kita doon kumpara dito sa probinsya. Sambit ni Anthony. Nangako tayo kay tatay na itutuloy natin yung pamana niya. Di ba? Hindi ako sasama sa inyo. 24 ka na, Jules. Dapat nga nag-aasawa ka na. Kaso hindi mo kami ginaya. Imbis na gumawa ka ng paraan para makapag-aral, mas pinili mong ilubog ang mga paa mo sa putikan. Jules, walang yumayaman sa pagtatanim. Sambit ni Telma. Okay lang na hindi ka yumaman, Jules. Wala kang pamilya. Kami ng ate mo meron. Kaya hindi mo kami mapipigilan na ibenta ang lupa ni tatay. Sambit ni Anthony. At wala ka na ring magagawa. Binili na ang mga puno ng mangga at santol. Nilipat na ng malalaking truck sa nakabili. Sambit din ni Telma. Umupo ang binatang tumutulo ang luha. Sana man lang inisip yung mga pangako natin kay tatay. Itutuloy ko na lang yung punong sinubukan nilang itanim ni nanay. Ani ni Jules. Puno ng rambutan? Malas yan. Kung yan itatanim mo, mas mabuti pa kuya. Madaliin na natin ang paglilipat ng Maynila. Baka mamaya, madamay pa tayo sa hatid ng kamalasan ng prutas na yan. Sambit ni Telma. Natapos ang maalab na debating iyon at iniwan nga si Jules ng mga kapatid niya. Maliit na kubo sa kararampot na lupa ang naiwan sa binata. Dahan-dahan itong umupo sa hagdang gawa sa kahoy. Hindi ko kailangang yumaman pa. Gusto ko lang na matuloy ang pangarap mo na may mamana ng minahal mo na trabaho. Pinuksan ng binata ang palad at tinitigan ang iilang buto. I-bless mo, tay, ang buto ng rambutan na to. Gagawin ko ang lahat para mabuo ng mga butong to ang pangarap niyo ni nanay. Ika niya sa kanyang sarili. Dahan-dahan at tulala ang binata na naglakad papunta sa pwesto nila dati ng kanyang ama. Lumuhod ito ng paunti-unti at tinatanim ang buto pa isa-isa
habang napapatakan ang sariling mga luha. Ilang buwan din ang lumipas, wala nang nababalitaan ang binata tungkol sa kanyang mga kapatid. Hindi niya rin sinubukang bumili ng telepono para makapagpadala ng mensahe sa mga ito. Mas pinipili niya kasi na ibili ng pagkain at bagong buto ang natitirang pera niya kaysa sa mga gadgets. Makalipas ang halos 5 taon. "Rambutan po kayo dyan!" sigaw niya sa kalsada. Isang magandang sasakyan ang huminto sa harapan niya. "Rambutan? Teka sir, may mas malapit pala na taniman ng rambutan dito eh. Dito na tayo kumuha. Hindi yung lalayo pa tayo." Tugon ng driver. "Dito na kayo sir. Magaganda at malulusog po ang bunga ng mga puno ko." Tugon ni Jules. "Sige iho, sa'yo na kami lagi kukuha. Mabili kasi yan sa palengking pinagbabagsakan namin. Maraming naghahanap. Kaso wala namang ibang nagtatanim dito. Buti nahanap ka namin." Tugon ng lalaki sa loob ng kotse. Lumabas ang mga ito at sumunod kay Jules sa maliit na taniman niya. "Ang pupula at ang lulusog ng mga bunga. Wala ka bang katulong sa pag-aalaga nito?" Tanong ng lalaki. "Espiritu po ni tatay." "Biro lang sir. Pinangako ko po kasi sa tatay ko nung buhay pa siya na rambutan ang magpapaunlad sa amin. Ngayon ko pa lang po nasisimulan." Masayang tugon ni Jules. "Sa ganda at tamis ng rambutan mo, siguradong dudumugin to sa palengke. Wala kahit mga kagat ng insekto." Paghanga ng lalaki habang tinititigan ang rambutan. "Lagi ko po kasing pinapausukan yan. Kung ano-ano na ring pampataba nilalagay ko para mas marami ang ibunga." Masayang tugon ng binata. "Papakyawin ko ng bunga ng mga puno mo." Masayang sambit ng lalaki. Ilang oras din at nagdatingan na ang ilan pang mga truck para kunin ang mga libo-libo na naaani na rambutan mula sa lupain ni Jules. Bunga ng pagmamahal ni Jules sa mga puno niya na parang pagmamahal sa sarili niyang mga magulang, mas namunga pa ito ng mas malulusog. 3 taon din na siya ang pinagkukunan ng buong palengke. Mas matamis ang bunga nito kumpara sa iba. Dahilan para dumating ang araw na mabawi ng binata ang lupain na binenta ng mga kapatid niya, makapagpatayo ng sariling bahay at mabigyan ng magandang buhay ang sariling pamilya na balak niyang buuhin sa hinaharap. Maraming salamat sa panonood mga kakwentuhan. Huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong istoryang mapupulutan ng aral at inspirasyon sa buhay. Hanggang sa susunod nating istorya mga kakwentuhan.